Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa gabing tahimik o sa umagang puno ng ingay ng kapitbahay, may matututunan kang aral sa kwentong ito, na minsan, ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa apelido, dugo o yaman, kundi sa taong nananatili sa tabi mo kapag wala ka nang maibigay. Sa maliit na bayan ng San Ildefonso, kilala ang binatang si Isabelo Mantaring bilang isa sa mga taong kahit walang-wala ay hindi marunong tumanggi sa nangangailangan. 24 na taong gulang siya, kayumanghi, payat dahil sa hirap, ngunit matibay ang katawan sa araw-araw na pagbubuhat ng sako, pagwawali sa terminal, at pagtanggap ng kung ano-anong sideline para lang may maitawid sa maghapon. Wala na siyang ama mula pagkabata. Ang sabi ng ilan, umalis daw ito upang magtrabaho sa Maynila at hindi na bumalik. Ang sabi naman ng iba, sadyang iniwan nito ang mag-ina dahil sa kahirapan. Pero hindi mahilig makinig si Isabelo sa tsismis. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang alaalang iniwan ng kanyang ina, si Aling Marvita, isang babaeng nagtinda ng lugaw sa gilid ng lumang palengke hanggang sa humina ang katawan at tuluyang lamunin ng sakit. Noong bata pa si Isabelo, madalas sabihin ng kanyang ina, "Anak, kapag may nakita kang matanda na hirap tumawid, tulungan mo. Kapag may gutom, kung may kalahati kang tinapay, hatiin mo. Hindi porke mahirap tayo wala na tayong maibibigay." Kaya kahit lumaki si Isabelo sa kubong butas ang bubong, dala niya ang aral na iyon. Kapag may matandang hindi makabuhat ng bayong, siya ang unang lumalapit. Kapag may pasaherong nawalan ng barya sa terminal, siya ang nag-aabot kahit sarili niya ay kapos din. Pinagtatawanan siya ng ibang tambay dahil doon. "Pare, ikaw na yata ang santo ng terminal," biro ni Jepoy, isa sa mga kasabay niyang maghanap buhay. "Baka isang araw ikaw na ang mamalimos dahil kakaabot mo sa iba." Ngumiti lang si Isabelo habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Mas mabuti nang mawalan ako ng barya kaysa mawalan ng awa." "Ang drama mo talaga?" sagot ni Jepoy sabay tawa. "Kaya ka laging nauutangan eh." Hindi sumagot si Isabelo. Sanay na siya sa ganoong tukso. Ang nasa isip niya, kapag nakaipon siya kahit kaunti, magtatayo siya ng maliit na karinderya. Hindi marangya, kahit 5 mesa lang, kaldero ng lugaw, pritong itlog at mainit na kape. Pangangalanan niya itong Lugawan ni Marvita bilang alaala sa kanyang ina. Ngunit sa kabilang bahagi ng San Ildefonso, may isang malaking bahay na tila nakalimutan na ng panahon. Nakapwesto iyon sa duro ng kalsadang bato. May mataas na bakod na kinakalawang na ang gate at may bakurang dating puno ng gumamela, ngunit ngayoy nalulunod na sa damo. Dito nakatira si Don Celestino Arambulo, isang dating kilalang negosyante sa palay, bigas at lupa. Noong kabataan niya, halos lahat sa bayan ay yumuyuko kapag dumaraan siya. May bodega siya sa tabi ng ilog, may mga tauhan sa sakahan, at may mga truck na nagdadala ng sako-sakong bigas papunta sa iba't ibang bayan. Ngulit nang tumanda siya at dapuan ng sakit, unti-unting nawala ang ingay sa kanyang paligid. Ang dating bahay na puno ng bisita, handaan at tawanan ay naging tahimik na parang museo ng lumang kayamanan. May 3 siyang anak. Si Octavia Arambulo, ang panganay, mahilig sa magagarang damit at palaging may dalang pabango na mas mahal pa kaysa isang buwang sahod ng karaniwang tao. Si Roldan Arambulo, ang pangalawa, palaging may kamapal na relo, ngunit mas makapal ang utang dahil sa bisyo at sugal. At si Benilda Arambulo, ang bunso, na laging nasa social gatherings, kunwaring mabait sa mata ng tao, ngunit ikinahihiya ang kalagayan ng sariling ama. Sa bayan, may nagsasabing matagal nang hindi nakikita ang 3 sa bahay ni Don Celestino maliban kung may kailangan silang papirmahan o may kukunin silang pera. May kasamahan noon ng matanda, si Minda, ngunit hindi rin ito araw-araw naroon. Minsan pumapasok, minsan nawawala. Kapag may pagkain, inilalagay lamang sa mesa at aalis na. Kapag may gamot, iniiwan sa tabi ng baso. Kung inumin ng matanda, mabuti. Kung hindi, wala nang nagtatanong. Isang maulang gabi nagsimula ang lahat.
Galing si Sabelo sa terminal noon, basang-basa ang kanyang tsinelas at nakasabit sa balikat ang lumang bag na may tirang pandesal at isang manipis na tuwalya. Gabi na, halos wala ng tao sa kalsada. Ang ulan ay hindi malakas, ngunit malamig at tuloy-tuloy, parang lungkot na ayaw tumigil. Napadaan siya sa tapat ng lumang bahay ni Don Celestino nang may narinig siyang mahinang kalabog mula sa loob. Huminto siya. Akala niyang una ay sangalang na natumba o pusa sa bubong, pero kasunod nito ay may narinig siyang boses. "Tulong! Tubig!" Napakunot ang noo ni Sabelo. Lumapit siya sa gate at sumilip. Bukas ng bahagya ang pinto ng bahay. Nagdalawang isip siya. Hindi niya bahay iyon. Baka mapagbintangan pa siya. Ngunit nang marinig niyang muli ang mahinang ungol, hindi na niya kinaya. "Tao po?" tawag niya. "May tao po ba riyan?" Walang sumagot, kaya dahan-dahan niyang itinulak ang gate, pumasok sa bakuran at tumuloy sa pinto. Pagpasok niya, naamoy niya ang halong gamot, lumang kahoy at malamig na hangin ng bahay na matagal niyang hindi napupuno ng buhay. Sa sala, nakita niya ang matandang lalaki na nakahandusay sa sahig, nanginginig ang kamay at pilit inaabot ang mesa kung saan naroon ang isang maliit na bote ng gamot. "Diyos ko po," bulong ni Sabelo, agad na lumuhod. "Tatay, naririnig niyo po ako?" Namulat ng bahagya si Don Celestino. "Gamot, hindi ko maabot." Kinuha ni Sabelo ang gamot at binasa ang nakasulat. Hindi siya doktor, pero nakita niyang may oras ng pag-inom sa maliit na papel. Kumuha siya ng tubig sa kusina, inalayayan ng ulo ng matanda at dahan-dahang pinainom. "Kaunti lang po, huwag niyo pong biglain," mahinahon niyang sabi. Matapos makainom, huminga ng mas malalim ang matanda. Ngunit nanginginig pa rin ito. Hinubad ni Sabelo ang basang tuwalya niya, kumuha ng kumot sa upuan at ibinalabal sa matanda. Pagkatapos ay naghanap siya ng telepono. Nakita niya ang lumang landline at tinawagan ang barangay health center. Ang sumagot ay si Nurse Dalisay, isang byudang health worker na kilala sa bayan. "Nurse Dalisay, si Sabelo po ito. May nakita po akong matandang nahulog sa bahay ni Don Celestino. Nanghihina po siya. Pwede po ba kayong pumunta?" "Sabelo? Nasa bahay ka ni Don Celestino?" Gulat na tanong ng babae. "Opo, pero hindi po ako nagnakaw o ano. Narinig ko lang po siyang humihingi ng tulong." "Hindi ko sinabing nagnakaw ka. Huwag mo siyang iiwan. Papunta na ako." Habang naghihintay, inalayayan ni Sabelo ang matanda papunta sa mahabang sofa. Mabigat ang katawan nito para sa payat niyang pangangatawan, ngunit kinaya niya. Pinunasan niya ang pawis sa noo ni Don Celestino at inayos ang unan sa likod nito. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Nurse Dalisay dala ang medical bag at payong. Kasama niya si Mang Lupo, ang tanod na laging may dalang flashlight. "Anong nangyari?" tanong ni Nurse Dalisay habang sinusuri ang pulso ng matanda. "Nakita ko po siyang nasa sahig. Hindi niya po maabot ang gamot." Tumingin si Nurse Dalisay kay Sabelo at sa unang pagkakataon may nakita siyang paghanga sa mata nito. "Mabuti at dumaan ka. Kung pinabayaan mo siya hanggang umaga, baka iba na ang nadatnan namin." Mahinang gumalaw ang labi ni Don Celestino. Sino ang batang ito?" "Sabelo po," sagot ng binata. "Nadaanan ko lang po kayo." Tinitigan siya ng matanda. Kahit nanginginig, naroon pa rin ang dating talas ng mata nito. Mata ng taong sanay magbasa ng intensyon ng iba. "Bakit mo ako tinulungan?" Natigilan si Sabelo. Para bang kakaiba ang tanong. Para bang sa mundo ng matanda, bihira na ang tulong na walang kapalit. "Dahil humihingi po kayo ng tulong, hindi ko naman po kayang magpatuloy na parang wala akong narinig." Sandaling nanahimik si Don Celestino. Tila may gustong sabihin, ngunit pagod na siya. Kinabukasan, mabilis kumalat sa bayan ang balita. May mga nagsabing may pumasok na mahirap na binata sa bahay ni Don Celestino.
May nagsabing baka magnanakaw, may nagsabing baka nagmamalinis lang. At nang malaman ito ng mga anak ng matanda, hindi pa sasalamat ang dala nila, kundi hinala. Tanghali noon nang dumating si Octavia sa bahay, naka-hears kahit maputik ang bakuran, kasunod si Roldan na halatang iritado at si Benilda na may hawak na cellphone na parang ayaw madumihan ng kamay. Nasaan ang lalaking pumasok dito kagabi? Matalim na talong ni Octavia kay Minda na ngayon lang muling nagpakita. Nasa likod po yata, ma'am. Naglilinis ng basang kumot ni Don Celestino. Aba, komportable agad, singhal ni Roldan. Nang makita nila si Sabelo sa likod, nakayuko itong nagsasampay ng kumot. Humarap siya nang narinig ang yabag nila. Ikaw si Sabelo? Tanong ni Octavia. Opo, ma'am. Mula ulo hanggang paa, sinukat siya ng babae. Anong kailangan mo sa ama namin? Walang galit sa mukha ni Sabelo, pero ramdam niya ang pag-init ng pising sa kahihiyan. Wala po. Tinulungan ko lang po siya kagabi. Wala? Tumawa ng pait si Roldan. Lahat ng taong lumalapit sa matanda may kailangan, pera, trabaho o mana. Hindi po ako ganon, mahinang sagot ni Sabelo. Lumapit si Octavia at malamig na ningiti. Makinig ka bata, huwag kang magpanggap na bait. Alam namin ang habol mo. Kung iniisip mong maaawa sa iyo ang tatay namin dahil mahirap ka, nagkakamali ka. Narinig iyon ni Nurse Dalisay na kararating lang upang magdala ng gamot. Ma'am Octavia, kung hindi dahil kay Sabelo kagabi, baka nasa ospital ngayon ang ama ninyo, o mas malala pa. Tumingin ng masama si Octavia sa kanya. Nurse, pamilya namin ito, huwag kang makialam. Pamilya nga po kayo, sagot ni Nurse Dalisay, pigil ang emosyon. Kaya sana kayo ang unang nandoon kagabi. Tumahimik ang paligid. Kahit si Benilda ay napaiwas ng tingin. Ngunit si Roldan, imbes na mahiya, ay ngumisi. Ang daming nagsasalita. O sige, binata, salamat sa ginawa mo. Pwede ka nang umalis. Napatingin si Sabelo sa loob ng bahay. Mula sa bukas na bintana, nakita niya si Don Celestino na nakaupo sa wheelchair, tahimik na nakikinig. Hindi ito nagsasalita, ngunit ramdam ni Sabelo ang bigat ng lungkot sa mga mata nito. Kung gusto po ninyo, aalis na ako, sabi ni Sabelo. Pero kung kailangan po ni Don Celestino ng magbabantay ngayong araw, pwede po akong manatili hanggang dumating ang aalaga sa kanya. Aba, ang kapal mo, simula ni Octavia. Ngunit biglang nagsalita ang matanda mula sa loob. Mahina ang boses pero malinaw. Hayaan niyo siya. Napalingon ang lahat. Ama? Gulat na sabi ni Benilda. Hayaan niyong manatili ang bata, ulit ni Don Celestino. Kahit ngayong araw lang. Hindi natuwa ang tatlo, ngunit wala silang nagawa. Ilang sandali pa, umalis din sila matapos mag-usap-usap tungkol sa mga bayarin, titulo at kung sinong magpapadala ng pera para sa gamot. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung masakit pa ba ang katawan ng ama nila. Nang hapon ding iyon, nagluto si Sabelo ng lugaw mula sa natitirang bigas sa kusina. Nilagyan niya iyon ng luya, kaunting asin at pritong bawang na nahanap niya sa garapon. Dinala niya sa matanda at dahan-dahang inilapag sa maliit na mesa. Pasensya na po, hindi po ako mahusay magluto gaya ng nanay ko, sabi niya. Tinignan ni Don Celestino ang lugaw. Nanay mo? Opo, si Aling Marvita po. Nagtitinda siya noon ng lugaw sa palengke. Pangarap ko pong ipagpatuloy iyon balang araw. Kumuha ng kutsara ang matanda, tumikim at sandaling pumikit. Matagal na akong hindi nakakain ng pagkaing niluto ng taong hindi nagmamadali. Hindi alam ni Sabelo kung papuri iyon o simpleng pahayag, pero gumaan ang dibdib niya. Mula noon, nagsimulang bumalik-balik si Sabelo sa bahay ni Don Celestino. Hindi araw-araw noong una. Kapag tapos na siya sa terminal, dumadaan siya upang kamustahin ang matanda. Minsan, dinadalhan niya ng pandesal. Minsan, tinutulungan niyang ayusin ang unan. Minsan, binabasa niya ng malakas ang dyaryo dahil nanlalabo na ang mata ni Don Celestino. Sa loob ng mga sumunod na linggo, naging usap-usapan ng kanyang ginagawa. May pumupuri, may nanghuhusga. Si Kapitana Zoraida na malapit kay Octavia ay minsang humarang sa kanya sa tindahan ni Tia Olmeda.
Sabelo, mag-iingat ka sa ginagawa mo, sabi nito habang nakataas ang kilay. Baka isipin ng tao, may binabalak ka sa bahay ng matanda. Wala po akong binabalak, Kapitana. Lahat ng may binabalak, iyan ang sinasabi. Napangiti ng pilit si Sabelo. Hindi na siya sumagot. Bumili lang siya ng 2 pandesal at isang sachet ng kape. Pag-alis niya, narinig pa niya ang bulungan ng ilang babae sa likod niya. Pero kahit paulit-ulit siyang hinusgahan, hindi siya tumigil. Dahil sa bawat balik niya sa bahay, nakikita niya ang pagbabago kay Don Celestino. Dati, laging nakasimangot ang matanda. Dati, kapag kinakausap, maikli ang sagot. Ngunit unti-unti, natuto itong magtanong. Kumain ka na ba? Magkano kinita mo sa terminal? Hindi ka ba napapagod sa pagpunta rito? Isang gabi, habang malakas ang ulan at mahina ang ilaw sa sala, nagbabasa si Sabelo ng lumang dyaryo nang biglang nagsalita si Don Celestino. Sabelo? Obo. Bakit hindi ka humihingi ng kahit ano? Napatingin si binata. Ano po? Pera, trabaho, pabor. Lahat ng tao kapag matagal nang nasa tabi ko, may hinihingi. Ikaw, wala. Sandaling natahimik si Sabelo. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintanang binabasa ng ulan. Noong may sakit po ang nanay ko, wala akong magawa. Wala akong perang pambili ng gamot. Wala akong kakilalang doktor. Wala akong masabihan. Pinanood ko lang siyang humina araw-araw. Lumunok siya, pilit pinatatatagang ang boses. Kaya siguro kapag nakakakita ako ng taong may sakit at nag-iisa, hindi ko kayang talikuran. Paramdam ko kung iiwan ko kayo, parang iniwan ko na rin siya ulit. Hindi agad sumagot si Don Celestino. Matagal siyang nakatingin sa binata at sa unang pagkakataon, tila nabasag ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng sarili. May kakaiba sa'yo, himang sabi nito. Hindi ka kadugo ko pero ikaw ang unang nagtanong kung kamusta ang pakiramdam ko, hindi kung magkano ang laman ng bulsa ko. Napayuko si Sabelo, nahihiyang gumiti. Normal lang po yun. Hindi, sagot ang matanda. Sa mundong ginagalawan ko, hindi na normal ang malasakit. Sa gabing iyon, walang malaking pangyayari. Walang sigawan, walang iyakan, walang revelasyon. May matandang nakaupo sa lumang silya. May binatang nagbabasa sa tabi niya at may ulan sa labas na tila naghuhugas sa alikabok ng isang bahay na matagal nang kinalimutan. Ngunit sa tahimik na sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang ugnayang hindi nila inaasahan. Si Sabelo na buong buhay ay naghahanap ng pamilyang masasandalan at si Don Celestino na kahit maraming anak ay matagal nang walang taong tunay na nananatili. Hindi pa alam ni Sabelo na ang simpleng desisyon niyang pumasok sa bahay noong gabing umuulan ay magdadala sa kanya sa isang buhay na hindi niya inakalang posible. Hindi pa niya alam na sa likod ng katahimikan ni Don Celestino ay may mga lihim, sugat at mga pangarap na hindi natupad. At lalong hindi pa niya alam na balang araw ang lumang bahay na iyon na amoy gamot, kalungkutan at nakatagong alaala ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang pinapakinggan mo ang susunod na bahagi, isipin mo rin kung may nakilala ka na bang tulad ni Sabelo, isang taong walang hinihintay na kapalit pero patuloy pa ring nagbibigay ng kabutihan kahit siya mismo ay salat sa buhay. Matapos ang gabing iyon na magkasamang nakinig sina Sabelo at Don Celestino sa lakas ng ulan sa labas ng lumang bahay, may kakaibang katahimikan ang naiwan sa pagitan nila. Hindi iyon katahimikang awkward o malamig. Para iyong pahinga matapos ang mahabang paglalakad. Para iyong unang beses na nakahanap ng mauupuan ang dalawang taong matagal nang pagod sa bigat ng mundo. Kinabukasan, maagang dumating si Sabelo sa terminal. Bitbit pa rin niya ang lumang bag, suot ang kupas na jacket at inaayos ang hanay ng mga bangko bago dumagsa ang mga pasahero. Ngulit kahit abala ang kamay niya sa pagpupunas ng alikabok at pagtulong sa mga nagbubuhat ng bagahe, nasa isip pa rin niya ang matandang naiwan sa bahay sa dulo ng kalsadang bato. Sabelo, tulala ka na naman, tukso ni Jepoy habang humihigop ng kape sa plastik na baso. Baka naman minana mo na agad ang mansyon ng matanda sa panaginip mo. Napatingin si Sabelo at bahagyang ngumiti.
Hindi ganyan ang iniisip ko. Ano pala? Baka gusto mo nang maging personal nurse. Iniisip ko lang kung may nakapagpainom na ba sa kanya ngayong umaga. Napailing si Jepoy. Pare, hindi mo siya lolo. May mga anak iyon. May pera iyon. Bakit ikaw ang nag-aalala? Ibinaba ni Sabelo ang basang-basahan at tumingin sa daan. Sa malayo, may matandang babaeng hirap bumaba sa jeep, kaya mabilis siyang lumapit at inalayan ito. Nung makabalik siya, saka lang siya sumagot. Hindi porke may anak ang isang tao, siguradong may nag-aalaga na sa kanya. Natahimik si Jepoy. Saglit lang iyon, pero sapat para malaman niyang hindi biro ang dala ni Sabelo sa dibdib. Pagsapit ng hapon, matapos ang ilang oras na trabaho sa terminal, nagtungo si Sabelo sa palengke. Bumili siya ng konting luya, 2 pirasong saging na saba, at isang maliit na supot ng bigas gamit ang kinita niya sa pagbubuhat. Dumaan siya sa tindahan ni Tia Olmeda, ang babaeng kilala sa masarap na suman at matamis na kakanin. "Oh, Sabelo!" Bati ni Tia Olmeda habang tinatakpan ang bilaw ng kutsinta. "Para sa matanda na naman ba yan?" "Opo, baka wala pa siyang ayos na hapunan." Napabuntong hininga si Tia Olmeda. Noong lakas pa ang Don Celestino, kahit mahirap na tao sa bayan, natulungan niya. Mayabang nga lang minsan pero hindi madamot. Nakakalungkot lang na ngayon, parang siya naman ang nakalimutan. Kilala niyo po siya noon? Kilala siya ng buong bayan, anak. Pero ang totoong kwento ng tao, hindi laging nakikita sa yaman niya. Kumuha siya ng 3 pirasong suman at inilagay sa supot ni Sabelo. "Dalhin mo ito. Huwag mo nang bayaran." "Naku, Tiya, babayaran ko na lang po kapag may sobra ako." "Hindi, para kay Don Celestino iyan at para sa'yo rin. Nakikita akong pumapayat ka na." Hindi na nakatanggi si Sabelo. Nagpasalamat at nagpatuloy papunta sa lumang bahay. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nakaupo si Don Celestino malapit sa bintana. Nakatingin ito sa bakurang puno ng damo. Hawak ang lumang litrato ng babaeng nakasuot ng simpleng bestida. Sa unang tingin pa lang, alam ni Sabelo na mahalaga ang litratong iyon. "Magandang hapon po. Nagdala po ako ng konting pagkain." Hindi agad sumagot ang matanda. Tila malayo ang isip. Nang lumapit si Sabelo, saka nito ibinaba ang litrato. "Asawa ko," sabi ni Don Celestino. "Si Imelda." Napatingin si Sabelo sa litrato. Maamo ang mukha ng babae. May malungkot ngulit matibay na mga mata. Maganda po sila. Hindi lang maganda. Siya ang dahilan kaya naging tao ako, kahit yumaman ako. Bahagyang ngumiti ang matanda, ngumit agad ding nawala. At siya rin ang unang nasaktan nang magsimulang mag-away-away ang mga anak ko. Tahimik na inilapag ni Sabelo ang pagkain sa mesa. Hindi siya nakialam. Natutunan niyang ang matatanda, kapag handa ng magsalita, hindi kailangang pilitin. Kailangan pakinggan lang. Akala ko noon, pagpapatuloy ni Don Celestino, kapag pinaghirapan ko ang pera, kapag binigyan ko ng magandang bahay, edukasyon at negosyo ang mga anak ko, magiging maayos sila. Pero minsan pala, kapag sobra ang naibigay mo ng walang kasamang aral, hindi pagmamahal ang natutunan nila. Karapatan ng tingin nila sa lahat. Umupo si Sabelo sa upuang kahoy sa gilid. "Mahal niyo pa rin po sila?" Tumingin ang matanda sa kanya. "Anak ko sila. Iyon ang parusa at biyaya ng pagiging magulang. Kahit saktan ka, may bahagi pa rin ng puso mong umaasang magbabago sila." Hindi nakasagot si Sabelo. Naisip niya ang ama niyang hindi niya nakilala. Naisip niya kung may bahagi ba ng puso niya na umaasa pa ring babalik ito kahit matagal na niyang tinanggap na wala na. Ilang araw ang lumipas, mas dumalas ang pag-uusap nilang dalawa. Kapag masama ang pakiramdam ni Don Celestino, tahimik lang si Sabelo sa tabi, nag-aabot ng tubig o nag-aayos ng kumot. Kapag maayos naman ang araw, nagkukwento ang matanda tungkol sa kabataan niya. Ikinuwento niyang nagsimula siya bilang anak ng magsasaka. Walang sapatos noong bata. Naglalakad ng malayo papuntang palengke upang magbenta ng palay. Nang makaipon, bumili siya ng maliit na bodega. Mula roon, lumaki ang negosyo, dumami ang lupain, at dumami rin ang taong lumapit. Ngunit habang umaangat siya, mas lalong lumalayo ang loob ng kanyang mga anak. Si Octavia, sabi niya isang gabi habang pinapainom siya ni Sabelo ng gamot. Matatangang niya noong bata. Akala ko magiging mahusay na lider.
pero natuto siyang gawing hagda ng tao. Si Sir Roldan po? Napapikit si Don Celestino. Si Roldan ang pinakamalambing noon. Siya ang batang laging nakayakap sa akin kapag umuuwi ako galing bodega. Pero nang matuto sa sugal at maling barkada, para na siyang balon na kahit gaano karaming pera ang ibuhos mo, hindi napupuno. At si Ma'am Benilda po? Si Benildar ang pinakabata. Siya ang pinakaprotektado. Siguro kasalanan ko rin, masyado ko siyang inilayo sa hirap kaya ngayong matanda na siya, ikinahihiya niya ang anumang hindi maganda sa paningin ng lipunan, pati ako. Ramdam ni Sabelo ang bigat sa bawat salitang iyon. Hindi niya alam kung paano aliwin ang matanda, kaya kinuha na lang niya ang lumang dyaryo at sinabing, "Basahan ko po kayo ng balita?" Bahagyang tumanggo si Don Celestino. "Basahin mo yung tungkol sa presyo ng bigas. Kahit wala na ako sa negosyo, gusto ko pa ring malaman kung ginugutom pa rin ang mahihirap." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nakilala ni Sabelo ang iba pang taong konektado sa buhay ng matanda. Dumating si Mang Prisco, isang payat at kulubot na lalaking may laging suot na sombrerong buri. Dati siyang katiwala ni Don Celestino sa sakahan, ngunit matagal nang hindi nakakapagtrabaho dahil sa rayuma. Pagkakita kay Sabelo, maingat itong nagtanong, "Ikaw ba yung batang nagbabantay ngayon kay Don Celestino?" "Opo, si Sabelo po." Matagal siyang tinitigan ni Mang Prisco, para bang sinusuri kung mapagkakatiwalaan. "Mabuti kung totoo ang malasakit mo. Maraming tao ang pumasok sa bahay na iyan ng dalang kamay ay nakabukas. Hindi tumutulong, kundi kumukuha." "Wala po akong kinukuha." "Makikita natin," sagot ng matanda, ngunit hindi manakit ang tono. "Bantayan mo siya. Maraming kaaway yan, kahit sariling dugo pa ang bilang." May bigat ang huling pangungusap ni Mang Prisco, ngunit hindi niya ipinaliwanag. Bago umalis, iniwan niya ang ilang pirasong papaya mula sa likod ng dating sakahan. Dumating din ng mas madalas si Nurse Dalisay. Hindi lamang siya nagche-check ng blood pressure at gamot, napapansin niya rin ang pagod sa mukha ni Sabelo. "Sabelo, kailan ka huling-huling natulog ng maayos?" "Maayos naman po ako." "Hindi yan sagot. Maitim ang ilalim ng mata mo." "Nasanay na po." Umupo si Nurse Dalisay sa gilid ng mesa at inayos ang listahan ng gamot. "Hindi sapat ang mabuting puso kung pababayaan mo ang katawan mo. Kung gusto mong makatulo kay Don Celestino, alagaan mo rin ang sarili mo." Napangiti si Sabelo. "Parang nanay ko po kayong magsalita eh." Bahagyang lumambot ang mukha ng nurse. "May anak sana ako pero nawala siya noong sanggol pa lang. Siguro kaya mainit ang ulo ko sa mga batang hindi marunong magpahinga." Hindi na nagtanong si Sabelo. Ngunit mula noon, mas naging maingat siya kay Nurse Dalisay. Hindi lang pala siya health worker, isa rin pala siyang taong may sariling sugat. Habang lumalalim ang ugnayan ng mga taong tunay na nagmamalasakit kay Don Celestino, lumalala naman ang pagkabalisa ng mga anak nito. Isang tanghali, dumating sina Octavia, Roldan at Benilda kasama ang isang lalaking nakabarong at may dalang folder. Ipinakilala nila ito bilang si Roman Quinto, isang notaryo raw. Nasa sala noon si Don Celestino, nakaupo sa wheelchair habang inaayos ni Sabelo ang unan sa likod niya. "Ama," simula ni Octavia, pilit na malambing ang boses. "May kailangan lang po tayong pirmahan, para rin po ito sa ikaaayos ng mga ari-arian ninyo." Tiningnan ni Don Celestino ang folder. "Ano yan?" "Dokumento po para sa pagbenta ng lupa sa may silangan," sabat ni Roldan. "Wala naman ang gumagamit noon, sayang lang kung nakatiwangwang." Kumunot ang noo ng matanda. Hindi ibebenta ang lupang iyon. Napairap si Benilda. "Papa, wag na po kayong mahirap kausap. Kailangan na din naman po ng funds para sa maintenance ninyo." "Maintenance ko?" Mapait na tanong ni Don Celestino. "Kailan ninyo huling binayaran ng gamot ko gamit ang sarili ninyong pera?" Nanlamig ang sala. Lumapit si Roman Quinto at inilapag ang dokumento. "Sir, standard form lang po ito. Pirma lang po rito." Napansin ni Sabelo ang panginginig ng kamay ni Don Celestino at ang pamumutla ng mukha nito. Hindi niya alam ang usaping legal, pero alam niyang hindi dapat pinipilit ang isang may sakit. "Pasensya na po," maingat na sabi ni Sabelo.
Baka pwede pong ipahinga muna si Don Celestino. Medyo nanghihina po siya ngayon. Biglang tumingin sa kanya si Roldan. Sino ka para magsalita? Hindi po ako nakikialam. Nag-aalala lang po ako sa kanya. Tumayo si Roldan at lumapit. Ikaw ang dahilan kaya nagmamatigas ang matandang ito, ano? Nilalason mo utak niya? Roldan! Sigaw ni Don Celestino, ngunit mahina ang boses. Hindi na napigilan ni Roldan ang galit. Tinulak niya si Sabelo sa balikat at nang hindi umatras ang binata, sinampal niya ito. Umalingaw-ngaw ang tunog sa sala. Napahawak si Sabelo sa pinsingi. Maaari sana siyang gumanti. Bata siya, malakas pa, at pagod na rin sa panghuhusga. Ngulit nakita niya si Don Celestino na nanginginig sa wheelchair, kaya pinili niyang huminga ng malalim. Hindi po ako lalaban, sabi ni Sabelo. Pero hindi rin po ako papayag na pilitin niyo siyang pumirma habang ganito ang lagay niya. Makapal ang mukha mo, sigaw ni Octavia. Pamilya kami rito. Dumating sa sandaling iyon si Nurse Dalisay, kasunod si Mang Prisco na nagkataong may dalang prutas. Nakita nila ang namumulang pinsingi ni Sabelo at ang dokumentong nakalatag sa mesa. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Nurse Dalisay, matalim ang boses. Family matter, sagot ni Octavia. Kung may pinipilit kayong pasyenteng may mataas na presyon na pumirma sa legal document, hindi na lang yan family matter, sagot ng nurse. Pwede ko itong i-report. Kinabahan si Roman Quinto. Mabilis niyang isinara ang folder. Babalik na lang kami kapag mas maayos ang sitwasyon. Duwag, bulong ni Roldan, ngunit halatang napigilan na siya. Umalis silang magkakapatid nga puno ng galit. Bago lumabas, binalingan ni Octavia si Sabelo at mariing sinabi, hindi dito magtatapos ito. Tandaan mo, wala kang lugar sa pamilyang ito. Nang nagsara ang pinto, sakalang napaupo si Sabelo. Mainit pa ang pinsingi niya, pero mas masakit ang dibdib niya para sa matandang nasa harap. Patawad, mahina ang sabi ni Don Celestino. Nagulat si Sabelo. Bakit po kayo hihingi ng tawad? Dahil nakita mo kung anong klasing pamilya ang mayroon ako. Lumapit si Mang Prisco at bumulong. Don Celestino, kailangan na ninyong kausapin si Attorney Galeno. Nanigas ang mukha ng natanda. Hindi pa. Hanggang kailan kayo maghihintay? Kapag nakuha na nila lahat? Tiningnan ni Don Celestino kay Sabelo, pagkatapos ay sa lumang hagdan paakyat sa ikalawang hagdan. May takot sa mata niya, ngunit may desisyon ding unti-unting nabubuo. Nang gabing iyon, pagkatapos makaalis ang lahat, tinawag niya si Sabelo sa kanyang silid. Mahina ang ilaw. Sa gilid ng kama, may maliit na drawer na matagal na ratang hindi nabubuksan. Mula roon, kinuha ni Don Celestino ang isang maliit na sobre na may nakasulat na pangalang Attorney Galeno Vistal. Sabelo, sabi niya, halos pabulong. Itago mo muna ito. Huwag mong ibibigay kahit sa kanino, maliban sa taong nakasulat diyan. Tinanggap ni Sabelo ang sobre na parang napakabigat nito kahit manipis lamang. Ano po ito? Simula ng pag-aayos ng mga bagay na matagal kong ipinagpaliban. Bakit po sa akin ninyo pinapahawak? Dahan-dahang huminga ang matanda. Dahil sa lahat ng taong pumasok sa bahay na ito, ikaw lang ang hindi naghanap ng susi sa kabinete, titulo sa drawer, o pera sa ilalim ng kama. Napalunok si Sabelo. Pero baka po magalit ang mga anak ninyo. Galit na sila kahit wala kang ginagawa. Sandali siyang tumigil, pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng binata. May mga bagay dito sa bahay na hindi pa dapat mabuksan. Hindi pa ngayon, pero darating ang araw na kailangan mong malaman ng totoo. Mula sa ilalim ng unan, inilabas ng matanda ang isang lumang susi na nakatali sa pulang pisi. Hindi niya ito ibinigay, ngunit ipinakita niya kay Sabelo. Kinang ng luma at kalawang ang naroon, ngunit sa mata ni Don Celestino, parang hawak niya ang bigat ng maraming taon. Para saan po yan? Tanong ni Sabelo. Tumingin ang matanda sa madilim na sulok ng silid, kung saan naroon ang isang malaking aparador na gawa sa nara. Tahimik iyon, nakasara, at tila bantay ng mga alaalang ayaw pang magsalita. Para sa panahong wala na akong lakas magpaliwanag, sagot ni Don Celestino. Pero hindi pa ngayon anak, hindi pa ngayon. Niyakap ni Sabelo ang sobre sa dibdib. Sa labas, tahimik ang buong bahay, ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman niyang may paparating na unos. Hindi lang laban sa sakit ng matanda, kundi laban sa mga taong kayang ipagpalit ang dugo, alaala at dangal kapalit ng ari-arian.
At sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa bahay ni Don Celestino, naunawaan ni Isabelo na ang pag-aalaga sa isang matanda ay hindi lang pagpapainom ng gamot, pagluluto ng lugaw o pag-aayos ng kumot. Minsan, ang tunay na pag-aalaga ay ang paninindigan para sa taong matagal nang pinatahimik ng sariling pamilya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, mas lalong nating makikita na ang kabutihan ay hindi laging agad ginagantimpalaan. At minsan, bago dumating ang liwanag sa buhay ng isang tao, kailangan muna niyang dumaan sa pinakamabigat na gabi ng kanyang puso. Mula nang ipahawak ni Don Celestino kay Isabelo ang sobrang nakapangalan kay Attorney Galeno Vistal, nagbago ang bigat ng hangin sa loob ng lumang bahay. Hindi na iyong simpleng tahanan ng matandang may sakit. Para kay Isabelo, tila bawat sulok ay may lihim na nakasilip. Ang lumang hagdan ay parang may kwentong ayaw bumaba. Ang makakapal na kortina ay parang matagal nang nagtatago ng mga luha. At ang malaking aparador na gawa sa nara sa silid ni Don Celestino ay tila may sariling tibok, tahimik, ngunit laging naroon. Hindi na binanggit ni Don Celestino ang tungkol sa susi matapos ang gabing iyon. Hindi rin nagtanong si Isabelo kahit maraming beses siyang natuksong gawin iyon. Alam niyang may dahilan ng matanda. Kung isang araw ay handa na itang magsalita, makikinig siya. Kung hindi pa, mananatili muna siyang tagapag-alaga, hindi usisero. Lumipas ang mga buwan. Mas lumala ang panghihina ni Don Celestino. Dati, kaya pa nitong umupo sa wheelchair ng ilang oras at makipagkwentuhan tungkol sa presyo ng bigas, lumang sakahan o mga araw na buhay pa si Doña Imelda. Ngayon, madalas ay nakahiga na lamang siya, nakatitig sa kisame, tila binibilang ang bawat hininga. Tuwing umaga, dumarating si Isabelo dala ang simpleng pagkain, minsan lugaw na may luya, minsan sabaw ng manok na inutang niya muna kay Tia Olmeda, minsan saging na nilaga kapag hirap lumunok ang matanda. Hindi na siya araw-araw nakakapasok sa terminal dahil kailangan niyang bantayan si Don Celestino, kaya mas lumiit ang kinikita niya. May mga gabi na isang beses lang siyang kumakain, ngunit kapag tinanong siya ng matanda, palagi niyang sinasabing busog siya. Isang umaga, nahuli siya ni Nurse Dalisay na nanginginig ang kamay habang naghuhugas ng tasa sa kusina. "Isabelo," tawag nito. "Kailan ka huling kumain ng maayos?" Napalingon siya at agad na nangumiti. "Kanina po." "Sinungaling ka. Hindi porket mabait ka, pwede mo nang dayain ng katawan mo." Napayuko si Isabelo. "Ayos lang po ako, mas kailangan po ni Don Celestino ang pagkain." Lumapit si Nurse Dalisay at inilapag sa mesa ang maliit niya baon na kanin at pritong isda. "Kainin mo yan. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kumakain." "Nurse, sa inyo po yan." "May dala pa ako. At kung wala man, mas hindi ko kayang manood ng isang batang inuubos ang sarili sa pag-aalaga sa taong hindi naman niya kadugo." Tahimik na naupo si Isabelo. Habang kumakain, ramdam niyang parang bumabalik sa kanya ang simpleng pag-aalala na matagal nang hindi niya natatanggap mula nang nawala ang kanyang ina. Napansin iyon ni Nurse Dalisay, ngunit hindi na niya pinuna. May mga luhang mas magandang hayaang tahimik na lang tumakpak sa kanin kaysa gawing tanong. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas ang pagdating ng mga anak ni Don Celestino. Ngunit hindi tulad ni Isabelo, Nurse Dalisay, Mang Prisco o Tia Olmeda na dumarating na dalang pagkain, gamot o malasakit, sila ay dumarating na dalang folder, abogado at malamig na tanong. "Papa, nasaan ang lumang titulo ng lote sa silangan?" Tanong ni Octavia isang hapon habang nakaupo sa gilid ng kama ng ama, ngunit hindi man lang hinawakan ng kamay nito. Hindi sumagot si Don Celestino. Nakapikit siya, ngunit alam ni Isabelo na gising siya. Sumingit si Roldan, halatang walang pasensya. "Pa, wag na tayong maglukuhan. Hindi na yun naman mapapakinabangan ng lupa. Kami na ang bahala." Dahan-dahang iminulat ng matanda ang mata niya. "Kailan kayo natutong maging kami kapag ari-arian ng usapan?" Napatiimbagang si Mamdan. Si Binilda naman ay napatingin sa salamin at inayos ang buhok na parang mas importante pa iyon kaysa sagot ng ama. "Ama," malambot ngunit plastik ang boses ni Octavia. "Huwag niyo sanang hayaang ang kung sino-sino ang makinabang sa pinaghirapan ng pamilya natin." Naramdaman ni Isabelo na siya ang pinatatamaan. Nanatili siyang tahimik sa may pintuan, hawak ang tray ng gamot. Biglang tumingin sa kanya si Roldan. "Ikaw, luwabas ka muna. Usapang pamilya ito." Bago pa makasagot si Isabelo, nagsalita si Don Celestino. Mananatili siya. "Ama naman," singhal ni Binilda. "Bakit pa mas pinagkakatiwalaan niyo pa ang batang iyan kaysa sa amin?" Matagal na tumingin si Don Celestino sa bunso.
dahil hindi niya ako tinatanong kung nasaan ang titulo bago niya ako painumin ng gamot. Tumahimik ang silid. Walang sumagot sa 3 anak, ngunit sa kanilang mga mata, mas lalong lumalim ang galit kay Isabelo. Hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang mga anak sa likod ng mata ng buong bayan. Kumalat ang balitang niloloko raw ni Isabelo ang matanda. May nagsabing ginagayuman niya ito, may nagsabing pinipirmahan daw niya ng kung ano-anong papeles habang tulog. Sa palengke, narinig mismo ni Isabelo ang ilang nag-uusap. Iyan ang binatang nasa bahay ni Don Celestino, di ba? Oo, kawawa naman ang matanda, baka nililimas na niya ng yaman. Gusto sanang ipagtanggol ni Tia Olmeda si Isabelo, ngunit pinigilan siya ng binata. Hayaan niyo na po, Tia. Hayaan? Anak, sinisira nila ang pangalan mo. Mas kailangan po ni Don Celestino ng tahimik na paligid kaysa kailangan kong patunayan ng sarili ko sa lahat. Umiling si Tia Olmeda. Minsan sa Belo ang sobrang pagtitiis, inaabuso ng masasamang tao. Tama siya. Ngunit sa mga panahong iyon, mas pinili ni Isabelo na ilaan ang lakas niya sa matandang unti-unting nauubos. Isang gabi, masama ang lagay ni Don Celestino. Malakas ang ulan, halos katulad ng gabing una silang nagkita. Tinawag ni Isabelo si Nurse Dalisay at dumating ito kahit basang-basa ang laylayan ng pantalon. Sinuri nito ang presyon ng matanda, ang tibok ng puso, at ang malamig na kamay. Isabelo, mahinang sabi ng nurse matapos lumabas sa silid, ihanda mo ang sarili mo. Hindi ko sinasabing ngayon na pero mahina na siya. Parang may humampas sa dibdib ni Isabelo. Matagal na niyang alam na darating ang araw na iyon, ngunit iba pala kapag narinig mo na mula sa taong nakakaalam. Umupo siya sa hagdan at pinisilang sobrang matagal niyang itinago sa loob ng kanyang lumang bag. Hindi pa po siya pwedeng mawala, bulong niya. Umupo si Nurse Dalisay sa tabi niya. Walang taong pwedeng pigilan ng oras sa Belo. Ang magagawa na lang natin, siguraduhin hindi siya mag-isa habang papalapit iyon. Kinagabihan, hindi natulog si Isabelo. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama ni Don Celestino. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang noo nito. Minsan ay inaayos ang kumot. Minsan ay tahimik lang siyang nakikinig sa hirap ng paghinga ng matanda. Bandang madaling araw, iminulat ni Don Celestino ang mata niya. Isabelo. Agad na lumapit ang binata. Opo, Don Celestino. Nandito po ako. Anak. Natigilan si Isabelo. Ilang beses na siyang tinawag noon ng matanda na anak, pero iba ang bigat ngayon, para iyong huling apaginam ng puso. Nandito lang po ako, ulit niya, pilit hindi pa napahalata ang panginginig ng boses. Hindi ko man nasabi sa harap ng lahat, putol-putol na sabi ni Don Celestino. Ikaw ang naging pamilya ko sa huling bahagi ng buhay ko. Napapikit si Isabelo. Huwag po kayong magsalitang ganyan, gagaling pa po kayo. Mahinang umiling ang matanda. Matagal na akong hindi takot mamatay. Ang kinakatakutan ko lang noon, baka umalis ako sa mundong ito na walang makakaalam ng totoo. Inangat niya ang kamay na naninginig. Sa ilalim ng unan. Dahan-dahang inangat ni Isabelo ang unan at nakita niya roon ang lumang susi na nakatali sa pulang pisi. Ang susi na minsan lamang ipinakita sa kanya. Ang susi na barabang may bigat ng buong bahay. Kinuha iyon ni Don Celestino at inilagay sa palad ni Isabelo. Pag wala na ako, mahinang sabi, buksan mo ang luma kong aparador. Nalamulig ang kamay ni Isabelo. Don Celestino, huwag kang matakot sa laman. Hininga ng malalim ang matanda. Hirap ngunit pilit. Hindi ginto ang pinakamahalaga roon, kundi ang katotohanang magpapalaya sa atin. Tumulo ang luha ni Isabelo. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Bakit po ako? Dahan-dahang ngumiti si Don Celestino. Dahil ikaw ang nagbukas ng pintuan noong gabing walang gustong makarinig sa akin. Hindi na napigilan ni Isabelo ang pag-iyak. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, parang humihina ang mundo. Maya-maya, bumulong muli ang matanda. Sabihin mo kay Galeno, oras na. Opo, sasabihin ko po. At sa Belo. Opo. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng galit. Ang pamana na iiwan ko, hindi dapat maging sumpa. Iyon ang huling malinaw na pangungusap ni Don Celestino. Ilang minuto pa ang lumipas. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-gahang bumitaw ang kanyang kamay sa kamay ni Isabelo. Hindi agad sumigaw ang binata. Hindi agad siya tumayo.
Yumuko lang siya at inilapat ang noo sa kamay ng matandang malamig na. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina, muli niyang naramdaman ang sakit ng mawalan ng taong itinuring niyang pamilya. "Nandito lang po ako," bulong niya kahit hindi na ito maririnig. "Hindi ko po kayo iniwan." Pagsapit ng umaga, dumating sina Nurse Dalisay, Mang Prisco at Tia Olmeda. Si Nurse Dalisay ang unang lumapit kay Sabelo at hinawakan ng balikat nito. Wala siyang sinabi, ngulit sapat na ang katahimikan niya. Si Mang Prisco ay tumanggal ng sombrero at yumuko sa gilid ng pinto. Si Tia Olmeda naman ay umiyak habang hawak ang dalang puto na hindi na makakain ng matanda. Makalipas lamang ng ilang oras, dumating ang 3 anak ni Don Celestino. Hindi pa man natatapos ang pag-aayos sa katawan ng ama nila, nagsimula na ang lamig ng kanilang pag-uusap. "Kailangang tawagan ng punerarya na kilala natin," sabi ni Octavia. "Dapat maayos ang lamay. Ayokong mapahiya ang pangalan ng pamilya." "Nasaan ang mga susi ng opisina niya?" tanong ni Roldan habang palingalinga. "Roldan," saway ni Benilda, ngulit pabulong din nitong idinagdag. "Hanapin natin mamaya kapag wala na sila." Narinig iyon ni Sabelo, ngulit pinili niyang manahimik. Nakatayo siya malapit sa pinto ng silid, hawak pa rin sa bulsa ang susi na ibinigay ng matanda. Nang makita siya ni Octavia, nanigas ang mukha nito. "Ikaw, bakit nandito ka pa?" "Hindi pa po tapos ang kailangan kong gawin para kay Don Celestino," sagot ni Sabelo. "Wala ka nang gagawin, patay na siya." Malamig ang tinig ni Octavia. "Salamat sa serbisyo mo. Kung may bayad kang gustong kunin, sabihin mo kay Minda." Napatingin si Nurse Dalisay sa kanya. "Serbisyo? Siya ang nag-alaga sa ama ninyo ng higit pa sa kahit sino rito." Tumawa ng maikli si Roldan. "At ngayon, aarte kayong parang santo siya?" Lumapit si Mang Prisco. "Mag-ingat ka sa bibitawan mong salita, Roldan. Maraming nakakita kung sino ang nasa tabi ng ama mo at kung sino ang wala." "Matanda ka na, Prisco. Huwag kang makialam," sagot ni Roldan. Ngumit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-iisa si Sabelo. Nasa likod niya ang mga taong nakasaksi sa katotohanan. Si Nurse Dalisay, si Mang Prisco, si Tia Olmeda, pati ilang kapitbahay na dumating upang makiramay, tahimik ngunit malinaw ang paninindigan. Naging mahaba at mabigat ang lamay. Maraming dumating hindi dahil sa mga anak, kundi dahil sa alaala ng dating Don Celestino na tumulong sa kanila noong sila'y walang pambayad sa binhi, walang bigas o walang pangpaospital. May ilan ding lumapit kay Sabelo at tahimik na nagsabing, "Salamat at hindi mo siya pinabayaan." Sa bawat salitang iyon, lalong sumasakit ang dibdib ni Sabelo. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang nais lang niya, sana narinig iyon ni Don Celestino noong buhay pa ito. Matapos ang libing, bumalik ang lahat sa lumang bahay. Umulan ng mahina at basa ang lupa sa paligid ng puntod. Sa sala, agad na nagsimulang mag-usap ang magkakapatid. "Kailangan nating hanapin ang testamento," sabi ni Octavia. "Pati ang lumang titulo," dagdag ni Roldan. "Baka nasa aparador sa kwarto niya," sabi ni Benilda. Nang marinig iyon, biglang kumabog ang dibdib ni Sabelo. Naalala niya ang bilin. "Pag wala na ako, buksan mo ang luma kong aparador." Tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag habang abala ang magkakapatid sa pagtatalo. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya sa oras na iyon, ngunit malinaw sa alaala niya ang huling boses ng matanda. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng amoy ng gamot, lumang kahoy at alaala. Nandoon pa rin ang kama, nandun pa rin ang silyang inuupuan niya tuwing gabi, at nandun ang malaking aparador na matagal nang nananahimik sa sulok. Inilabas niya ang susi. Nang ipasok niya iyon sa lumang kandado, bahagya pang kumalabog ang kanyang kamay. Umikot ang susi ng mabagal. Tumunog ang kandado na parang unang hininga matapos ang mahabang pagkakakulong. Pagbukas niya ng aparador, hindi ginto ang bumungad, hindi rin salansan ng pera.
Sa loob ay may kahon gawa sa lumang kahoy, ilang sobre, makakapal na notebook at mga litratong nakabalot sa tela. May mga liham ni Doña Imelda, sulat kamay na puno ng lungkot at payo sa asangang natakot harapin ang kasakiman ng mga anak. May notebook ng mga taong tinulungan ni Don Celestino, hindi utang na siningil kundi kabutihang minsan niyang pinili. At sa pinakailalim, may makapal na sobre na malinaw ang nakasulat, para kay Sabelo Mantaring. Parang tumigil ang paghinga ng binaka, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga dokumentong hindi niya agad naintindihan, isang liham at maliit na flash drive na nakakabit sa papel na may sulat ni Attorney Galeno Vistal. Bago pa niya tuluyang mabasa, narinig niya ang yapak sa likuran. Ano ang ginagawa mo riyan? Si Octavia iyon, kasunod sina Roldan at Benilda. Nanlilisik ang mga mata nila nang makita ang bukas na aparador at ang sobrang hawak ni Sabelo. Ibigay mo yan, utos ni Roldan. Hindi umatras si Sabelo. Nanginginig siya, oo. Takot siya, oo. Ngunit sa unang pagkakataon, mas malakas ang alaalang iniwan ni Don Celestino kaysa sa takot niya sa mga anak nito. Ito po ang bilin sa akin ni Don Celestino, sabi niya. Bilin? Tumaas ang boses ni Benilda. Wala kang karapatang tumanggap ng kahit ano mula sa ama namin. Bago lumala ang sigawan, may dumating na tinig mula sa pintuan. Mayroon siyang karapatan. Napalingon silang lahat. Nakatayo roon si Attorney Galeno Vistal. Matanda na ngunit maayos ang tindig, kasama si Nurse Dalisay at Mang Prisco. Hawak ng abogado ang parehong uri ng sobre na matagal nang ipinagkatiwala kay Sabelo. Attorney Galeno, gulat na sabi ni Octavia. Tumanggo ang abogado, malamig ang mukha. Matagal nang inihanda ni Don Celestino ang araw na ito. Dinala sila sa sala. Doon, ipinasok ni Attorney Galeno ang flash drive sa maliit na laptop na dala niya. Ilang sandali pa, lumabas sa screen ang mukha ni Don Celestino. Payat, mahina, ngunit malinaw ang mata. Natahimik ang buong silid. Ako si Celestino Arambulo, sabi ng matanda sa video. Ginagawa ko ang pahayag na ito habang malinaw ang aking isip at malaya ang aking pasya. Napaupo si Sabelo, parang nabuhay muli sa harap niya ang taong inalagaan niya. Ipinahayag ni Don Celestino sa video na matagal na niyang binago ang kanyang testamento. Matapos niyang matuklasang pineke ng kanyang mga anak ang ilang dokumento upang ibenta ang lupa at ari-ariang hindi nila pag-aari. Hindi niya raw ginawa iyon upang maghinggati, kundi upang pigilan silang tuluyang sirain ang pinaghirapan ng pamilya at ang natitirang dangal ng pangalan nila. Kay Sabelo Mantaring, patuloy ng boses ni Don Celestino. Ipinagkakatiwala ko ang aking lumang bahay, ang maliit na lupang sakahan sa likod nito, at ang pondong inilaan ko para sa proyektong matagal ng pangarap ni Imelda. Isang tahanan para sa mga matatandang inabandonan ng kanilang pamilya. Napasinghap si Tia Olmeda. Si Nurse Dalisay ay napahawak sa dibdib. Si Mang Prisco ay tahimik na umiiyak. Samantala, namutla sina Octavia, Roldan at Benilda. Hindi ko pinagkakaitan ng aking mga anak, dagdag ni Don Celestino sa video. Ngunit ang bahagi nila ay ilalagay sa legal trust upang hindi na nila magamit sa kasakiman, sugal o pagpapanggap. Kung nais nilang makuha ang nararapat sa kanila, matututo munang maging responsable. Nanginginib sa galit si Roldan. Kalokohan ito, ngunit hindi siya pinansin ng video. At kay Sabelo, huling sabi ni Don Celestino, hindi yaman ang iniwan ko sa'yo. Iniwan ko ang tungkuling ipagpatuloy ang kabutihang muntik nang makalimutan. Huwag mong hayaang maging sumpa ang pamana ko. Gawin mo itong tahanan ng mga taong tulad kong muntik nang mamatay na walang kamay na hahawak sa kanila. Natapos ang video, ilang sandali, walang nagsalita. Sa katahimikan, naramdaman ni Sabelo ang bigat ng susi sa kanyang palad. Ang aparador pala ay hindi lamang taguan ng papeles. Ito ang pintuang binuksan ni Don Celestino upang magsimula ang bagong buhay, hindi lang para kay Sabelo, kundi para sa maraming taong minsan ding iiwan, kakalimutan at aasa na may isang taong katulad niya na hindi tatalikod. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagpapatuloy ng bahaging ito, makikita natin na ang mana
ay hindi laging tungkol sa pera, lupa o bahay. Minsan, ang pinakamabigat na pamana ay ang tiwalang ibinigay sa'yo ng taong naniwala sa kabutihan mo noong ikaw mismo ay walang-wala pa. Matapos niya panood ng lahat ang huling pahayag ni Don Celestino sa sala ng lumang bahay, walang agad nakapagsalita. Para bang pati ang mga dingding na matagal nang nakasaksi sa lungkot, away at pag-iisa ng matanda ay nanahimik upang hayaang lumubog sa puso ng bawat naroon ang katotohanan. Nakatayo si Sabelo sa tabi ng mesa, hawak pa rin ang susi ng aparador. Mabigat iyon sa palad niya, hindi dahil sa bakal, kundi dahil sa responsibilidad na kasamang iniwan ni Don Celestino. Hindi siya sanay na pinagkakatiwalaan ng ganito kalaki. Buong buhay niya, ang hawak lang niya ay basahan sa terminal, lumang bag, supot ng pandesal at pangarap na maliit na karinderya. Ngayon, hawak niya ang susi ng isang bahay, isang lupang sakahan at isang pangakong magtatayo ng tahanan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Hindi ito maaari. Nanginginig sa galit si Octavia. Mamumula ang mukha niya, ngulit namumutla ang labi. Hindi maaaring ipamana ni Papa ang bahay na ito sa isang tagalabas. Maingat na isinara ni Attorney Galeno Vistal ang laptop. Maaari, Ma'am Octavia. At hindi lamang maaari, legal itong ginawa, may testigo, may medical certification, at malinaw sa video na nasa tamang pag-iisip si Don Celestino noong ginawa niya ang habilin. Piniki ninyo yan, sigaw ni Roldan. Ikaw matandang abogado ka, matagal ka nang may galit sa amin. Tumingin si Atty. Galeno sa kanya nang walang takot. Kung may galit man ako, matagal ko nang dinala sa korte ang mga dokumentong pinapirmahan ninyo sa ama ninyo habang may sakit siya. Pero hinayaan ko si Don Celestino ang magpasya kung kailan lalabas ang katotohanan. Napaatras ng bahagya si Benilda. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Mang Prisco mula sa gilid ng sala. Hawak niya ang sombrerong buri at kita sa mata niya ang bigat ng mga taong nanahimik siya. Matagal nang alam ng ama ninyo ang tungkol sa lupa sa silangan. Alam niya rin ang tungkol sa peking pirma sa bentahan ng lumang bodega. Tumahimik ka, Prisco, singhal ni Roldan. Ngunit hindi na natakot si Mang Prisco. Matagal akong tumahimik dahil pinagbabantaan ninyo akong mawawalan ng tirahan ng pamilya ko. Pero patay na si Don Celestino. Hindi na siya makapagsasalita, kaya kami na ang magsasalita para sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na pangiinsulto ang narinig ni Sabelo mula sa mga taong dating takot sa kapangyarihan ng mga arambulo. May tapang na sa boses ni Mang Prisco, may paninindigan sa mukha ni Nurse Dalisay. Pati si Tia Olmeda na dating nag-aabot ng suman at tahimik na nag-aalala ay tumayo sa may pintuan na parang bantay ng katotohanan. Huwag ninyong idamay si Sabelo sa kasakiman ninyo, sabi ni Tia Olmeda. Nanginginig, ngunit malinaw ang tinig. Noong buhay ang ama ninyo, siya ang nagpupuyat, siya ang nagluluto, siya ang nagbubuhat kapag hindi na kayang tumayo. Kayo, dumarating lang kapag may pipirmahan. Napatingin si Sabelo kay Tia Olmeda. Gusto sana niyang pigilan ng lahat, sabihin na ayaw niya ng gulo, ngunit naalala niya ang huling bili ni Don Celestino. Huwag hayaang maging sumpa ang pamana. Kung hahayaan niyang tapakan ng katotohanan, para na rin niyang hinayaang mamatay ulit ang matanda sa katahimikan. Atty. Galeno, mahinang sabi ni Sabelo, ano po ang dapat kong gawin? Lumingon ang abogado sa kanya. Sa tingin nito, walong panguutos, kundi gabay. Una, kailangan mong manatiling kalmado. Pangalawa, kailangan nating iparehistro ng maayos sa mga dokumento. Pangatlo, ihahanda natin ang legal na depensa dahil sigurado akong kokontrahin nila ito. Tumawa ng mapait si Octavia. Tama ka, lalaban kami. Hindi matatapos ang araw na ito na basta na lang kukunin ng batang iyan ang lahat. Hindi ko po kukunin ang lahat, sagot ni Sabelo, at napatingin silang lahat sa kanya. Hindi ko po hiningi ito, at kung pera lang ang usapan, mas gugustuhin ko pang bumalik sa terminal kaysa paggawayan ng bagay na hindi akin noon. Pero malinaw ang bili ni Don Celestino. Hindi niya ito ibinigay para magyabang ako. Ibinigay niya ito para may matupad na mabuti. Lumapit si Roldan sa kanya, nanlilisik ang mata. Huwag kang magmalinis. Sa huli, pera pa rin ang laman yan. Kung pera lang po ang mahalaga sa akin, sagot ni Sabelo, sana nung buhay pa siya, humingi na ako.
Sana pinabayaan ko siyang pumirma sa gusto ninyo kapalit ng bayad, pero hindi ko ginawa. Hindi nakasagot si Roldan, pero ang katahimikan niya ay hindi pagsuko. Iyon ay katahimikan ng taong naghahanda ng susunod na atake. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat sa bayan ng balita. Ang mahirap na binatang nag-alaga kay Don Celestino ang pinamanahan ng lumang bahay at lupain. May natuwa, may nagulat, may nainggit. At dahil malakas ang impluwensya ni Octavia, mabilis ding kumalat ang ibang bersyon ng kwento. Niloko raw ni Sabelo ang matanda. Pinainom daw ng kung ano para baguhin ang testamento. Baka may relasyon sila ng nurse kaya kontrolado nila ang bahay. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na batong ibinabato kay Sabelo araw-araw. Sa palengke, may mga taong tumitigil sa usapan kapag dumaraan siya. Sa terminal, may mga dating kakilalang hindi na siya binabati. Si Jepoy na dating mahilig mang-asar ay minsang lumapit sa kanya habang nag-aayos ng lumang kariton. Pare, totoo ba ang sinasabi nila? Napatingin si Sabelo. Alin doon? Na may nakuha kang bahay, lupa, pera. Totoo yun, pero hindi gaya ng iniisip nila. Napakamot si Jepoy. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga tao o sa kilala kong ikaw. Hindi kita pipilitin, pero sana maalala mo, noong wala akong kahit ano, ganun pa rin ako. Natahimik si Jepoy. Sandali niyang tinignan ng kaibigan, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Kung kailangan mo nang magbubuhat ng kahoy o maglilinis ng bakuran, sabihin mo, libre muna, pero pakainin mo ako ng lugaw. Sa unang pagkakataon matapos ang libing, napangiting ng tunay si Sabelo. Sige, kapag natayo ang kusina, ikaw ang unang titikim. Hindi nagtagal, sinimulan ni Sabelo ang unang hakbang sa pangarap ni Don Celestino. Hindi niya ginawang mansion ng bahay, hindi siya bumili ng bagong sasakyan, hindi siya nagpalit ng damit para magmukhang mayaman. Ang una niyang ginawa ay ipalinis ang bakuran. Pinutol ang matataas na damo, inayos ang sirang bakod, pinalitan ng bubong na tumutulo at binuksan ang mga bintanang matagal ng sarado. Tinulungan siya ni Mang Prisco sa paghahanap ng mga karpinterong mapagkakatiwalaan. Si Tia Olmeda ang nagdala ng malaking kaldero upang makapagluto para sa mga trabahador. Si Nurse Dalisaray naman ang gumawa ng listahan ng mga kailangan kapag may tatanggaping matatanda. Malinis na kama, gamot, tala ng medical history, wheelchair ramp at lugar para sa check-up. Hindi ito basta bahay, Sabelo, paalala ni Nurse Dalisaray habang sinusukat ang pasilyo. Kung tatanggap tayo ng matatanda, kailangan ligtas. Hindi pwedeng awa lang, kailangan maayos. Tumanggo si Sabelo. Turuan niyo po ako, wala po akong alam sa pagpapatakbo ng ganito. Kaya ka nga hindi nag-iisa, sagot ng nurse. Matututo ka, pero wag mong akuin lahat. Sa hardin, habang inaayos ni Jepoy at ilang kabataan ng mga bato, lumapit si Tia Olmeda kay Sabelo. Anong ipapangalan mo sa lugar na ito? Matagal na tinignan ni Sabelo ang bahay. Naalala niya si Doña Imelda sa litrato, ang babaeng mahal ni Don Celestino at minsang nangarap tumulong sa mga nakalimutan. Naalala rin niya si Don Celestino, nakaupo sa tabi ng bintana, naghihintay sa mga anak na bihirang dumating. Bahay Imelda Celestino, sabi niya, para sa kanilang dalawa. Napangiti si Tia Olmeda, maganda, parang pangalan ng sugat na naging tahanan. Ngunit habang dahan-dahang nabubuhay ang bahay, hindi tumigil ang mga anak ni Don Celestino sa paglaban. Nagsampa sila ng kaso upang kwestiyonin ang testamento. Sa social media, naglabas si Benilda ng video habang umiiyak, nakaupo sa mamahaling sala ng kaibigan niya. Hindi namin inaasahan na sa huling sandali ng buhay ng aming ama, may taong magsasamantala sa kanyang kahinaan. Sabi niya sa video, kami ang tunay na pamilya, kami ang nawalan. Maraming naniwala. Maraming nagalit kay Sabelo. May ilang pumunta pa sa gate ng bahay upang sumigaw, "Manggagamit! Ibalik mo sa pamilya ang hindi sayo." Isang hapon, habang naglalagay si Sabelo ng bagong kurtina sa silid na magiging tulugan ng unang residente, narinig niya ang sigawan sa labas. Paglabas niya, nakita niyang may 3 lalaki na pinadala marahil ni Roldan. Hinahamon siya. "Uy, tagapagmana!" sigaw ng isa. "Baka gusto mong magbigay din sa amin." Agad na humarang si Mang Prisco, ngunit matanda na ito. Lumapit si Sabelo at kalmadong sinabi, "Kung may reklamo po kayo, idaan natin sa barangay. Huwag po rito, may matatanda ng paparating sa bahay na ito." Tumawa ang lalaki. "Aba, may prinsipyo.
Bago pa lumala, dumating si Kapitana Zoraida kasama ang tanod, ngulit imbes na kampanyan si Sabelo, malamig pa rin ang mukha nito. Sabelo, hanggat may kaso, mas mabuting wag ka munang magpapasok ng mga tao rito, sabi ng Kapitana. May permiso po ako mula sa abogado at nasa pangalan na po ng foundation ng proseso, sagot ni Sabelo. Foundation? Tumaas ang kilay nito. Ang bilis mo namang matutong magmay-ari. Sumakit ang dibdib ni Sabelo pero hindi siya nagpatalo sa hiya. Hindi po ako nagmamay-ari para sa sarili ko. Tinutupad ko lang po ang habilin. Nang gabing iyon, muntik na siyang panghinaan. Umupo siya sa dating silid ni Don Celestino, nakaharap sa aparado na ngayon ay bukas na at wala nang itinatagong sikreto. Hawak niya isang lumang liham ni Doña Imelda na natagpuan sa loob. Doon nakasulat ang mga salitang paulit-ulit niyang binasa. Celestino, kung balang araw ay hindi na natin kayang ayusin ang ating mga anak, sana ay may itira tayong kabutihan para sa ibang tao. Napaluha si Sabelo. Don Celestino, paano kung hindi ko kaya? Mula sa pintuan, sumagot si Nurse Dalisaray. Kaya mo, pero hindi mo kailangang kayaning mag-isa. Hindi niya napansin na naroon pala ito. May dala itong mainit na kape at tinapay. Takot po ako, inamin ni Sabelo. Hindi ako sanay sa korte, sa mga dokumento, sa mga taong may pera. Sanay lang akong magtrabaho at manihimik. Kung mananahimik ka ngayon, mananalo ang mga sanay magsinungaling. Hindi ka pinili ni Don Celestino dahil marunong ka sa batas. Pinili ka niya dahil marunong kang hindi tumalikod. Kinabukasan, dumating ang unang 5 matatandang pansamantalang tatanggapin sa bahay Imelda at Celestino, habang inaayos pa ang legal na papeles. Si Lolo Tersing, dating karpintero na iniwan ng pamangkin sa ospital. Si Lola Venning, dating labandera na pinalaya sa inuupahang kwarto. Si Mang Ubaldo, retiradong guro na walang anak at walang makasama. Si Aling Corazon, bulag na mananahin na natagpuan sa lumang tindahan. At si Nanay Perpetua, dating tindera sa istasyon na paulit-ulit hinahanap ang anak na hindi na bumalik. Nang makita ni Sabelo ang 5 sa harap ng bahay, parang bumigat at gumaan ang dibdib niya ng sabay. Eto na, ang simula na. Hindi na ito pangarap lamang ni Don Celestino. Totoo na sila. May mga mukha, may mga pangalan, may mga sugat. Pasok po kayo, Sabi ni Sabelo, pilit pinatatag ang boses. Hindi pa po perpekto ang bahay pero sisiguraduhin naming ligtas kayo rito. Si Lola Venning ay tumingin sa kanya. May kaba sa mata. Hindi ba kami pabigat, anak? Napangiti si Sabelo kahit namumuo ang luha sa kanyang mata. Dito po walang pabigat. Lahat po tayo may lugar. Sa araw na iyon, muling nagkaroon ng ingay ang lumang bahay. May tunog ng kaldero sa kusina. May ubo ni Mang Ubaldo sa sala. May mahina ngunit masayang tawa ni Nanay Perpetua nang tikman niya ang lugaw na niluto ni Sabelo. May boses ni Nurse Dalisay na nagbibigay ng bilin sa gamot. May yabag ni Mang Prisco sa bakuran habang nagtatanim ng malunggay. Ngunit sa gitna ng pagbangon, dumating ang sulat mula sa korte. Pormal nang kinukwestiyon ni na Octavia, Roldan at Benilda ang testamento ni Don Celestino. Nakasaad doon na sinasabi nilang minanipula raw ni Sabelo ang kanilang ama at hindi raw dapat kilalanin ng pamana. Binasa iyon ni Attorney Galeno sa hapag habang naroon sina Sabelo, Nurse Dalisay, Mang Prisco at Cha Olmeda. Darating tayo sa hearing, sabi ng abogado. Kailangan nating patunayang hindi lang ang legalidad ng dokumento, kundi ang katotohanan ng nangyari sa huling taon ng buhay ni Don Celestino. Testigo ako, agad na sabi ni Nurse Dalisay. Ako rin, dagdag ni Mang Prisco. At ako, sabi ni Cha Olmeda. Kahit kabahan pa ako sa korte, magsasalita ako. Napatingin si Sabelo sa kanilang lahat. Noon, akala niyang mag-isa siyang haharap sa galit ng mga arambulo. Ngayon, nakita niyang ang kabutihang itinanim niya sa tahimik na paraan ay unti-unti palang tumubo sa paligid niya bilang mga taong handang tumayo kasama niya. Dumating ang araw ng hearing. Punong-puno ang maliit na courtroom. Naroon sina Octavia, Roldan at Benilda, bihis na bihis at may sariling abogado.
Naroon din si Kapitana Zoraida, ilang usisero, at mga taong naniwala sa kumalat na paninira. Sa kabilang panig, simple lang ang suot ni Sabelo. Puting polo na hiniram niya kay Jepoy, itim na pantalon at lumang sapatos na pinakintab ni Mang Prisco. Unang nagsalita ang abogado ng magkakapatid. Ipininta nila si Sabelo bilang mahirap na binatang nagsamantala sa matandang mahina ang katawan. Inulit nila ang salitang tagalabas, walang pinag-aralan at may motibo na parang kutsilyong paulit-ulit na itinutusok sa pagkatao niya. Pagkatapos ay tumayo si Attorney Galeno. Inilabas niya ang medical certification ni Don Celestino, ang video statement at ang mga dokumentong nagpapatunay ng legalidad ng testamento. Sumunod na tumistigo si Nurse Dalisay, malinaw na ikinumento kung paanong si Sabelo ang laging nasa tabi ng matanda. Sa buong panahon na inaalagaan ko bilang health worker si Don Celestino, sabi niya, madalang kong makita ang mga anak niya. Pero si Sabelo, kahit puyat, gutom o may sakit, naroon. Tumistino rin si Mang Prisco. Doon niya inamin ang pananakot ni Roldan at ang mga dokumentong pinilit nilang ipapirma noon. Nang banggitin ang pangalan ni Roman Quinto, ang peking notaryong minsang dinala sa bahay, nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Huli, tinawag si Sabelo. Habang naglalakad siya patungo sa harap, naramdaman niyang nanginginig ang tuhod niya. Nakita niya si Octavia na malamig ang tingin, si Roldan na parang gustong sumugod, at si Benilda na umiiyak, ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa lungkot o sa takot na mawala ang inaasahang yaman. Ginoong Mantaring, tanong ng abogado ng kabilang panig, totoo bang mahirap ka bago mo nakilala si Don Celestino? Opo, sagot ni Sabelo. Totoo bang wala kang sariling bahay? Opo. Totoo bang pagkatapos mamatay ni Don Celestino, ikaw ang nakinabang sa kanyang bahay, lupa at pondo? Sandaling natahimik si Sabelo. Pagkatapos ay tumingin siya sa hukom. Opo, may ipinagkatiwala po siya sa akin, pero hindi ko po iyon tinuring na pakinabang. Tinuring ko po iyong tungkulin. Tumawa ng mahina ang abogado. Magandang pakinggan, pero hindi ba maaaring inalagaan mo lang ang matanda dahil alam mong may makukuha ka? Huminga ng malalim si Sabelo. Sa isip niya, naroon ang unang gabing pumasok siya sa bahay dahil may narinig siyang humihingi ng tulong. Naroon ang basang sahig, ang nanginginig na kamay ng matanda at ang gamot na hindi nitong maabot. Kung alam ko pong may makukuha ako, sana po hindi ako umiyak nung namatay siya. Sana po hindi ako natakot buksan ng aparador. Sana po hindi ako nagdalawang isip kung kaya ko bang tuparin ang pangarap niya. Pero ang totoo po, wala po akong alam. Ang alam ko lang noon, may matandang humihingi ng tulong at wala siyang anak sa tabi niya. Tahimik ang courtroom. Pagkatapos ay tumingin siya kina Octavia, Roldan at Benilda. Walang galit ang mukha niya, ngunit may bigat ng katotohanan. Hindi ko po inagaw ang ama ninyo. Kayo po ang bumitaw sa kanya noong buhay pa siya. May napahikbi sa likod. Si Tia Olmeda iyon. Si Nurse Dalisay naman ay nakatingin sa sahig, pinipigilang maiyak. Si Mang Prisco ay nakayuko, hawak ang sombrero. Ipinakitang muli sa korte ang video ni Don Celestino. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ng matanda, unti-unting nawala ang tapang sa mukha ng magkakapatid. Hindi iyon kwento ni Sabelo, hindi iyon imbento ng abogado. Iyon ang mismong ama nilang nagsasabi kung bakit niya pinili ang binatang hindi niya kadugo. Nang matapos ang hearing sa araw na iyon, wala pang pinal na hatol, ngulit iba na ang hangin paglabas nila sa korte. Ang mga taong dating naniniwala sa paninira ay tahimik na. Ang ilang dating umiwas kay Sabelo ay lumapit at yumuko. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ni Jepoy at inabot ang isang supot ng pandesal. Para sa'yo, at huwag kang umarte, bayad na iyan. Napatawa si Sabelo sa gitna ng pagod. Salamat. Lumapit si Nurse Dalisay at marahang sinabi, maganda ang sinabi mo sa loob. Kinabahan nga po ako, pero hindi ka umatras.
Tumingin si Sabelo sa langit. Hindi pa tapos ang laban. May mga susunod pang pagdinig. May mga susunod pang paninira. May mga araw pang susubok kung kaya niya talagang dalhin ang pangarap ni Don Celestino. Pero nang gabing iyon, pagbalik niya sa bahay Imelda Celestino, sinalubong siya ng amoy ng lugaw na kumukulo sa kusina. Ang mahina ngunit masayang tugtog ng lumang radyo sa sala at ang boses ni Nanay Perpetua na kinakanta ang paborito niyang kundiman habang tinutulungan ni Lola Venning si Aling Corazon na kumapa papunta sa hapag. Sa unang tingin, parang maliit na bagay lang iyon, ngunit para kay Sabelo, iyon ang pinakamalaking patunay na hindi nasayang ang huling habili ni Don Celestino. Ang bahay na dating amoy gamot, alikabok at pag-iisa ay muli nang nagiging tahanan. Hindi pa perpekto, may mga padar pang kailangang pinturahan, may mga lumang bintanang kailangang palitan, may mga pasilyong masikip pa para sa wheelchair ni Lolo Tersing, ngunit may buhay na muli sa loob. "Anak, kumain ka muna," tawag ni Tia Olmeda habang hawak ang sandok. Mukha kang nakipagbuno sa 10 abogado. Napatawa ng pagod si Sabelio. "Parang ganun na nga po, Tia." Si Jepoy na nakaupo sa may pintuan habang nagbabalat ng saging na saba ay tumawa. "Pero panalo ka sa aura, pare. Parang artista sa korte. Kulang na lang slow motion paglabas mo." "Tumigil ka nga," saway ni Nurse Dalisay pero nakangiti rin siya. "Hayaan mo muna siyang makaupo." Umupo si Sabelo sa mahabang hapag na dati halos hindi nagagamit noong buhay pa si Don Celestino. Ngayon, puno ito ng plato, baso, gamot, lumang dyaryo, rosaryo ni Lola Venning, salamin ni Mang Ubaldo, at ng mga kamay na sabayang kumakain. Habang tinitingnan niya iyon, naalala niya ang matanda na minsang nagtanong sa kanya kung bakit hindi siya humihingi ng kahit ano. Kung nakikita lang sana ito ni Don Celestino, siguro masasabi nitong hindi na siya nagkamali sa huling desisyon niya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Makalipas ang ilang linggo, nagpatuloy ang kaso. Inilabas ni Attorney Galeno ang mga dokumentong nagpapatunay na ang ilang bentahan ng lupa noon ay may pirma ni Don Celestino na hindi tugma sa tunay niyang pirma. Tinawag din sa korte si Roman Quinto, ang lalaking dating ipinakilalang bilang notaryo. Sa simula, matigas pa itong tumanggi, ngunit nang ipakita ang mga record na wala siyang lisensyang magnotaryo noong panahong iyon, unti-unti siyang bumigay. "Pinapanigma lang po ako, nanginginig na ang sabi niya sa korte. Si Sir Roldan po ang kausap sa akin. Sabi niya, simpleng papeles lang, binigyan niya po ako ng pera." Biglang tumayo si Roldan. "Sinungaling!" Pinukpok ng hukom ang mesa. "Order in the court." Namula sa galit si Roldan, ngulit kitang-kita ng lahat na may takot na sa mata niya. Si Octavia naman ay nanatiling tuwid ang upo, ngunit hindi na kasing taas ng dati ang baba niya. Si Benilda ay paulit-ulit na pinupunasan ng luha, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sapat ang pag-iyak para pagtakpan ang totoo. Tinawag din si Minda, ang dating kasambahay na pasulpot-sulpot sa bahay. Noong una, takot siyang humarap dahil minsan na siyang sinabihan ni Octavia na hindi na siya makakahanap ng trabaho kapag nagsalita siya laban sa kanila. Ngunit kinausap siya ni Nurse Dalisay at pinalakas ang loob. Sa korte, mahina man ang boses, sinabi ni Minda ang totoo. "Madalas po talagang mag-isa si Don Celestino. May pagkain naman po minsan pero hindi ko po laging kayang pumunta dahil hindi na rin ako regular na binabayaran. Kapag dumadating po ang mga anak niya, madalas may papeles. Hindi po sila nagtatagal sa kwarto niya. May nakita ka bang pagmamalupit mula kay Sabelo?" tanong ni Attorney Galeno. Umiling si Minda. "Wala po. Si Sabelo po ang madalas kong makitang naglilinis, nagpapakain at nagpupuyat. Minsan nga po siya pa ang walang kain." Nang marinig iyon, napayuko si Sabelo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil naaalala niya ang mga gabing ayaw niyang ipaalam kahit kanino na gutom siya. Hindi niya ginawa iyon para purihin. Ginawa niya iyon dahil may taong mas nangangailangan sa kanya. Sa huling araw ng pagdinig, muling ipinakita ang video ni Don Celestino. Ngayon, mas mabigat na ang dating nito dahil napalibutan na ito ng mga ebidensyang nagpapatunay na hindi kasinungalingan ang kanyang sinabi. Nang matapos ang video, tahimik ang buong silid. Ilang araw ang lumipas bago lumabas ang desisyon. Noong umagang iyon, maagang gumising si Sabelo. Hindi siya makapakali. Nagluto siya ng lugaw, nagdilig ng mga tanim sa bakuran. Inayos ang kumot ni Lolo Tersing,
at 3 beses na tiningnan kung nainom na ni Mang Ubaldo ang gamot nito. Napansin iyon ni Nurse Dalisay. Sabelo, kung paulit-ulit mong bubuksan ng cabinet ng gamot, baka pati vitamins kabahan na rin. Biro niya. Napangiti siya ng mahina. Pasensya na po, hindi ko lang alam kung anong dapat kong gawin habang naghihintay. Huminga, sabi ni Nurse Dalisay. Iyon muna. Tanghali nang dumating si Attorney Galeno sa bahay. Hawak niya ang gown envelope at kahit kalmado ang mukha niya, may liwanag sa kanyang mga mata. Napatayo si Sabelo. Attorney, tumanggo ang abogado. Pinagtibay ng korte ang testamento ni Don Celestino. Kinikilala ang legalidad ng pamana sa iyo at sa foundation. At iniutos ang hiwalay na imbestigasyon sa pamimeke ng dokumento at iligal na bentahan ng lupa. Saglit na hindi nakapagsalita si Sabelo. Para bang bumaba mula sa balikat niya ang isang sakong bigas na matagal niyang pasan. Sa likod niya, napahiyaw si Tia Olmeda. Si Jipoy ay napatalon. Si Lola Vening ay nag-sign of the cross. Si Mang Prisco, na tahimik sa gilid, ay napaupo at umiyak. Don Celestino, nakamit din natin. Hindi malakas ang saya ni Sabelo. Hindi siya nagdiwang na parang nanalo sa sugal. Umupo lang siya sa lumang silya ni Don Celestino at hinawakan ng susi ng aparador na nakasabit na ngayon sa maliit na frame sa dingding. Napapikit siya. Salamat po, bulong niya. Ngulit ang pagbagsak ng kasakiman ay hindi nangyari sa isang araw lamang. Si Roldan ang unang tuluyang kinusahan dahil sa pakikipagsabwatan kay Roman Quinto at sa iligal na bentahan ng lupa. Noong una, nagyabang pa itong malulusutan niya ang lahat. Ngulit nang hindi na sapat ang pera para patahimikin ang mga testigo, tuluyan siyang nakulong habang dinidinig ang kaso. Si Octavia naman ay nawalan ng posisyon sa Civic Foundation na ginagamit niyang noon para magmukhang mabuti sa mata ng mga mayayaman. Nang lumabas sa balita ang pagkakasangkot niya sa pananakot kay Mang Prisco at Minda, unti-unting lumayo ang mga kaibigan niyang sanay lang sumipsip kapag may pakinabang. Ang dating babaeng laging may mataas na tingin sa sarili ay napilitang mamuhay sa tahimik na bahay malayo sa ilaw ng mga pagtitipon. Isang araw, nakita siya ni Sabelo sa labas ng simbahan. Walang kasamang kaibigan. Hawak ang maliit na rosary ni Doña Imelda. Hindi siya nilapitan ni Sabelo noon. Hindi pa siya handa. At marahil hindi rin handa si Binilda. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, ang bahay Imelda Celestino ay lumago sa paraang hindi inakala ni Sabelo. Ang dating bakurang puno ng damo ay naging gulayan. May talong, okra, pechay, malunggay at sili. Si Mang Prisco ang nagturo sa mga volunteer kung paano alagaan ang lupa. Si Jepoy, na dati puro biro, ang naging pamamasiyado ng mga pagkukumpanya. Naging paborito siya ng mga matatanda dahil kahit makulit, magilis siyang utusan at marunong magpatawa. Ang lumang kusina ay pinalawak at tinawag na Lugawan ni Marvita. Bilang alaala sa ina ni Sabelo, tuwing umaga may libreng lugaw para sa mga residente at minsan pati sa mga batang dumadaan papasok sa eskwela. Sa dingding ng kusina, nakasulat ang aral ni Aling Marvita. Hindi porke mahirap tayo, wala na tayong maibibigay. Si Nurse Dalisay naman ang namuno sa maliit na klinika. May mga volunteer doctor na dumadalaw tuwing Sabado. May simpleng record ang bawat residente, may schedule ng gamot, at may malinis na kwarto para sa check-up. Sa paglipas ng panahon, hindi lang siya katuwang ni Sabelo sa trabaho. Naging kasama rin siya sa mga gabing nabigat ang isip ng binata. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin matapos makatulog ang mga residente, sinabi ni Nurse Dalisay, "Alam mo, nung una kitang nakita sa bahay ni Don Celestino, akala ko isa ka lang mabait na batang napadaan. Hindi ko alam na kaya mong baguhin ang buong bahay." Napangiti si Sabelo. "Hindi ko po binago mag-isa. Alam ko, pero ikaw ang hindi umalis." Tumigil sila sa ilalim ng punong mangga. Tahimik ang paligid maliban sa kuligrig at mahinang tugtog ng radyo mula sa kusina. "Kung hindi dahil sa inyo," sabi ni Sabelo, "baka matagal na akong pumigay." "Tayo-tayo ang pamilya rito," sagot ni Nurse Dalisay. "Hindi perpekto, pero hindi nangiiwan." Hindi man nila kailangang sabihin ng diretsyo, ramdam ni Sabelo na may pagtinging unti-unting nabuo sa pagitan nila. Hindi minadali, hindi ipinilit, kundi tumubo sa respeto, pagod, pag-aalaga at araw-araw na pagpili sa kabutihan. Sa 3 anibersaryo ng pagkamatay ni Don Celestino, naghanda ang bahay Imelda Celestino ng simpleng programa.
May mga monoblock chair sa hardin, may puting tolda, may lutong pansit ni Tia Olmeda, at may lugaw na niluto mismo ni Sabelo. Dumating ang mga kapitbahay, dating pasyente, volunteers, at ilang pamilyang muling natutong bisitahin ng kanilang matatandang kaanak dahil sa halimbawa ng tahanan. Dumating din si Kapitana Zoraida. Nung una, nagbubulungan ng ilan. Siya ang dating nagpapakalat ng tsismis. Siya ang minsang malamig na humaharap kay Sabelo. Ngunit ngayon, iba ang mukha niya. Wala ang dating yabang, may pagod at kaba. Sabelo, sabi niya halos pabulong. Opo, Kapitana. Napatingin ito sa wheelchair ramp. Na-stroke ang asawa ko. Ang mga anak namin nasa ibang bansa. Hindi ko alam kung paano ko siyang aalagaan mag-isa. Napalunok siya, saka yumuko. Alam kong hindi ako naging mabuti sa iyo noon, pero pwede ba akong humingi ng payo? Maraming taong naghihintay kung ano ang isasagot ni Sabelo. Maaari niya itong ipahiya, maaari niyang sabihin bakit niyong kalalapit, maaari niyang ipaalala ang lahat ng tsismis at paghamak. Ngunit naalala niya si Don Celestino. Naalala niya ang huling bilin, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Kapitana, mahinaon niyang sabi, dalhin niyo po ang medical records ng asawa ninyo bukas. Titignan po ni Nurse Dalisay kung paano kami makakatulong sa therapy at pag-aalaga. Napaiyak si Kapitana Zoraida. Kahit sa ginawa ko? Hindi ibig sabihin na nakalimutan ko, sagot ni Sabelo. Mas pinipili kong wag maging katulad ng pananakit na naranasan ko. Mula noon, unti-unting nagbago ang tingin ng buong bayan. Ang dating mga taong nanghuhusga ay naging volunteers. Ang dating mga tsismosa sa palengke ay nagdadala na ng gulay. Ang dating mga batang nangaasar kay Lola Tersing ay tinuruan ni Jepoy na tumulong magtulak ng wheelchair. Hindi perpekto ang pagbabago, ngunit totoo. Isang hapon, ilang linggo matapos ang anibersaryo, dumating si Benilda sa gate. Simple ang suot niya, malayo sa dating pormang pangmayaman. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Sabelo, sabi niya nang pagbuksan siya nito. Pwede ba tayong mag-usap? Dinala siya ni Sabelo sa hardin. Tahimik silang umupo sa ilalim ng punong mangga. Ilang sandali, walang nagsalita. Hindi ako narito para kunin ang kahit ano, silabi niya. Hindi, tungkol ito kay Papa. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob ang rosaryo ni Doña Imelda at ilang lumang litrato ng kanilang pamilya noong bata pa sila. Nakita ko ito sa mga gamit ko. Noon akala ko basura lang na alaala, pero habang tumatagal, naiisip ko baka ito na lang ang parte ng pamilya namin na hindi pa namin nasisira. Tinanggap ni Sabelo isang litrato. Naroon si Don Celestino, mas bata, nakangiti habang buhat si Benilda na bata pa. Sa likod nila, nakatayo sina Octavia at si Roldan. Minahal kayo, sabi ni Sabelo. Umiyak si Benilda. Alam ko, yun ang pinakamasakit, kasi noong buhay pa siya, mas pinili kong mahiya sa kanya kaysa mahalin siya. Walang madaling sagot sa ganoong pagsisisi, kaya tahimik lang si Sabelo. Si Octavia, pagpapatuloy ni Benilda, hindi pa rin marunong humingi ng tawad, pero alam kong nagbabasa siya tungkol sa bahay na ito. Si Roldan, nagpadala ng sulat mula Kuluan. Hindi ko alam kung gusto mong basahin. Inabot niya ang sulat. Hindi agad binuksan ni Sabelo, ngunit ng gabing iyon, sa harap ng lumang aparador, binasa niya ito. Maikli lang ang sulat ni Roldan. Sabelo, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Matagal kong inisip na pera ang nawala sa amin. Ngayon ko lang naintindihan na ama pala ang nawala at kami ang unang nagtapon. Hindi ko hinihinging kaawaan mo ako. Gusto ko lang malaman mo na sa kulungan, unang beses kong naalala kung paano ako yakapin ni Papa noong bata ako. Kung may pagkakataon, sabihin mo sa puntod niya na naalala ko na. Nang matapos basahin ni Sabelo, hindi niya alam kung galit, lungkot o awa ang nararamdaman niya. Kaya itinupi niya ang sulat at inilagay sa loob ng aparador, hindi para itago ang sakit, kundi para isama ito sa mga alaalang kailangang harapin. Sa huling bahagi ng kwento, ang lumang aparador ay hindi na nakakatakot tingnan. Hindi na ito taguan ng lihim, testamento o sugat.
Inayos ito ni Sabelo at inilagay sa loob ang mga liham ng pasasalamat mula sa mga residenteng natulungan ng tahanan. May sulat si Lola Venning na nagsasabing dito niya unang naramdaman na hindi siya pabigat. May drawing ang isang batang apo ni Mang Ubaldo na muling nakipagkita sa kanya. May maliit na panyo ni Aling Corazon na tinahi niya kahit bulag siya. May lumang piraso ng kahoy na inukit ni Lolo Tersing na may nakasulat, "Salamat sa pangalawang pamilya." Isang umaga, maaliwalas ang sikit ng araw sa hardin. Nakatayo si Sabelo sa harap ng bahay habang pinapanood ang mga residente. Si Nanay Perpetua ay nagtatawanan kasama si Tia Olmeda sa kusina. Si Mang Ubaldo ay nagtuturo sa ilang batang volunteer na magbasa. Si Lola Venning ay nagdidilig ng halaman, habang si Aling Corazon ay nakaupo sa lilim, nakikinig sa radyo. Sa di kalayuan, tinutulungan ni Jepoy si Kapitana Zoraida na itulak ang wheelchair ng asawa nito papasok sa therapy room. Lumapit si Nurse Dalisay kay Sabelo at iniabot ang isang tasa ng kape. "Malalim na naman iniisip mo," sabi niya. Inisip ko lang po kung gaano kalayo ang narating ng bahay na ito. Hindi lang bahay ang narating, sagot niya. Pati ikaw. Tiningnan ni Sabelo ang lumang susi na nakasabit ngayon sa kanyang leeg bilang simpleng palawit. Hindi na ito simbolo ng bigat. Simbolo na ito ng pintuang minsan niyang binuksan. Pinto ng bahay, pinto ng katotohanan, at pinto ng buhay na akala niya ay hindi nakalaan para sa kanya. Noong hapon ding iyon, pumunta siya sa puntod ni Don Celestino. Nagdala siya ng sariwang bulaklak mula sa hardin at isang maliit na mangkok ng lugaw mula sa kusina ni Marvita. Umupo siya sa tabi ng puntod at ngumiti ng may lungkot. "Don Celestino," sabi niya, "hindi ko pa rin alam kung perpekto ang ginagawa ko. Minsan napapagod pa rin ako. Minsan natatakot pa rin ako. Pero hindi na po ako nag-iisa." Hinaplos niya ang pangalan sa lapida. "Binuksan ko na po ang aparador, pero mas marami pa palang nabuksan kaysa sa inaakala ko." Umihip ang hangin. Dahan-dahang gumalaw ang mga dahon ng puno sa tabi ng puntod. Para kay Sabelo, sapat na iyon bilang sagot. Pagbalik niya sa bahay Imelda Celestino, bukas ang gate. At habang pumapasok ang bagong bisita, tumingin sandali si Sabelo sa lumang aparador na makikita mula sa bukas na bintana ng sala. Sa loob nito, wala nang lihim na kinatatakutan. Wala nang pamanang pinagmumula ng away. Ang laman na ngayon ay mga alaala ng kabutihang ipinagpatuloy, mga sugat na unti-unting gumaling, at patunay na ang isang binatang minsang walang pamilya ay maaaring maging tahanan ng maraming pusong iniwan. Sa huli, hindi pera ang tunay na iniwan ni Don Celestino kay Sabelo. Hindi bahay, hindi lupa, hindi pangalan. Ang tunay niyang iniwan ay layunin. At sa layuning iyon, natagpuan ni Sabelo ang pamilyang hindi niya kailanmang inakalang darating. Ang buhay na hindi na umiikot sa pag-iisa, at ang wakas na hindi nagtatapos sa pagkawala, kundi sa paghilom. May bagong matandang paparating, hawak ng apo, takot at nahihiyang pumasok. Lumapit si Sabelo at sinalubong sila. "Pasok po kayo," sabi niya, katulad ng sinabi niya sa unang 5 residenteng dumating noon. "Hindi po perpekto ang tahanan namin, pero sisiguraduhin naming may lugar kayo rito."